Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay niyalang sila ng may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseyo, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago hiwalayan iyon? Sumagot si Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit gayon sa pasimula, kaya sinabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang kadahilanan liban sa paikiapid at mag-asawa ng iba sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Sinabi ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag ng mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay makakatanggap ng simulaing iyan, kundi yaong lamang pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa hagawan ng ibang tao, kaya nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa kauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong papurihan ang ating pong Jesus Nazareno sa isang masibagabong palakpakan. Ngayon po ay araw na Biyernes, tayo po ay nagkakatipon bilang isang pamilyang nagdidibusyon sa ating puon, Jesus Nazareno. Sana po sa ating ginagawang ito, tayo po'y lumalagos sa ating paglalakbay, sa ating panampalataya, sa kaloob ng Diyos na ibinibigay sa atin araw-araw, tunay nating nararamdaman at tunay nating naipapakilala ang Diyos na buhay sa ating lahat, sa ating mga pagkilos at paggalaw. Mga minamahal na kapatid, ang kabutihan ng Diyos ay ibinibigay sa ating lahat. Ang kabutihan ng Diyos ay ibinibigay sa ating lahat araw-araw. Hindi lumiliban ang Diyos sa pagbigay ng kanyang kabutihan. Kaya po tayo nandito, gumagalaw, tayo ay may gawain, tayo ay may tungkulin na ginagampanan. Dapat ito'y dapat nating tugunan dahil nasa atin ang kabutihang loob ng ating Panginoon. Saan po natin matatagpuan ang kabutihang loob sa atin? Unang-una, tayo po'y nilikha ng Diyos. Tayo'y nandito, tayo ay gawa ng Diyos. Tayo ay kabutihang loob ng ating Panginoon. Nilikha niya tayo bilang kawangis at kamukha o kalarawan. Kaya po tayo'y naglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Iyan ang isang tunay na kabutihan ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang lalaki at ang babae. Tayo pong lahat ay, ito lang po ang ating kasarian na binigay ng Diyos sa atin.
Ang lalaki at ang babae, ito po'y kabutihan para sa atin. Pero sa paglilikha sa atin, mga minamahal na kapatid, may tugon dapat tayo. Sa kabutihang loob ng Diyos na binibigay sa atin bilang nilalang ng Diyos, kailangan natin tumugon sa Kanya. Kaya tinatawag tayo sa iba't ibang uri ng buhay na ating taglay sa kasalukuyan. Maraming tinawag sa pag-aasawa. Ang iba naman ay yung pagiging binata't dalaga. At ang iba naman ay tinawag na mga reliyoso o mga pari. Ito pong tatlong klase ng uri ng buhay, ito po ang ating pinipili. At ngayon sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan din ng ating Panginoon ang may asawa. Ang lalaki at ang babae, pag-iisahin. Sa ngalan ng ating Panginoon, sila'y maging mag-asawa. Dalawa, ngunit magiging isa. At sila'y magsasama habang buhay. Yan po ang ating pinaniniwalaan. Pag ang tao ay nag-aasawa, sa mata ng Diyos, sila'y magsasama habang buhay. Pero sa kalaunay, may mga mag-asawang may pinagdaraanan. Kaya nga po, minsan naghihiwalay. Pero hindi po pinahintulutan ng Diyos na maghiwalay ang tao, ang mag-asawa. Dahil hindi yan ang plano ng Diyos sa atin. Ang plano ng Diyos sa mag-asawa ay napakabuti. Sila'y magsama habang buhay hanggang sa huling hininga. Iyan ang plano ng Diyos na kaloob sa atin. Pero, bakit may naghihiwalay? Bakit sabi ng mga Pariseyo kay Jesus, bakit po si Moises ipinahintulot na hiwalayan yung asawang babae o lalaki? Anong sagot ni Jesus? Dahil sa katigasan ng ulo, nangyayari ito. Mga minamahal na kapatid, sa pagpili sa pagiging mag-asawa, ito ay binubuklod ng pag-ibig. Pag-ibig ang pinagmumulan nito, na ang pag-ibig na ito, na taglay ng mag-asawa, ay galing sa Panginoon. At sana nauunawaan ng mag-asawa ang kanilang pinag-iisang pag-ibig, na ang pag-ibig na ito ay nagmumula sa Panginoon, na ito ay may kabutihang loob, kagandahang loob at mabuti para sa kanila. Kaya lang po, minsan, sa katigasan ng ulo, nangyayari ang hindi inaasahan. Sa mag-asawa, nakakalimutan ang kagandahang loob ng Diyos na kaloob sa kanila. Uulitin po, sa katigasan ng ulo. Kung nananatili sa pag-ibig na yan, nabigay sa kanila ng Diyos at hindi matigas ang ulo, sila ay tunay na tumutugon sa tawag ng Diyos sa kanila. Hindi lang po sa mag-asawa, bigyan din po natin sa ating mga sarili-sarili. Sabi po natin, tayo'y mga nilikha ng Diyos. May kagandahang loob na taglay tayo na ibinigay ng Diyos at ipinagkatiwala sa atin. Pero sa buhay po natin, may mga pagkakataon na tayo ay matigas ang ulo. Ano po ang resulta ng katigasan ng ulo? Pagsuway sa kautusan at kagandahang loob ng Diyos. Marami pong beses sa ating buhay na tayo ay matigas ang ulo natin. Ito ang pinapagawa sa atin, sumasalungat tayo, ayaw natin. Ano pong nangyayari sa atin? Nasisira ang plano ng Diyos para sa atin dahil sa katigasan ng ulo natin. Mga minamahal na kapatid, araw-araw may mabuting plano ang Diyos para sa iyo. Huwag matigas ang ulo para hindi magkagulo ang buhay mo. Tulad sa mag-asawa, huwag matigas ang ulo ng mag-asawa. Huwag suwayin ang pag-ibig na kaloob
para walang gulo ang pagsasama. Ito mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin ngayon. Kahit sa ating personal na buhay na pinili, pag tayo'y sumalungat sa kalooban at plano ng Diyos sa atin, tiyak magulo ang buhay natin. At masisira ang buhay natin. Kaya ito ang hamon para sa atin mga kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon. Maraming beses sa buhay natin na tayo ay nagmamatigas, tayo ay nagmamagaling, tayo ay may sariling plano sa buhay natin. Saan ito nauuwi? Sa kapahamakan, sa kasalanan, at minsan kasiraan ng buhay. Ito po ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Kahit sa ating mga sarili-sarili po, sa panahon ngayon, lalaki at babae ang plano ng Diyos sa sanlibutan. Pero anong lumalabas ngayon? Marami na po. Nasisira ang plano ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo natin. Ito po ang ipinapaunawa sa atin ngayon na sana maunawaan natin ang buhay natin. Ang pagdulog po natin kay Poong Jesus Nazareno, sana ang ating mga ulo ay hindi lumalaki. Hindi tayo nagiging matigas na kung may sariling desisyon, ito ang ating susundin. Hindi natin kukonsultahin ang ating Poong Jesus Nazareno. Muli sinasabi sa atin, huwag matigas ang ulo para maayos ang buhay mo. Kaya nga po, tayong lahat, tayo ay nanggaling sa pamilya, sa nanay at tatay natin. Tayo ay produkto ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Pero kung tayo sumuway sa ating mga magulang, sa gustuhan ng mga magulang para sa atin, upang ikabubuti natin, kung tayo'y sumuway at ating sundin ang ating sariling kaisipan at maging matigas ang ating mga ulo, ano pong nangyayari sa isang anak? Napapariwara at minsan napapahamak. Magsasang-ayon po kayo sa akin, wala pong gustong magulang na mapahamak at mahirapan ang kailang mga anak. Iyan po ang unang misyon ng mga magulang, mapabuti ang kailang mga anak. Kaya ang mga anak, makinig. Makinig. Dahil walang magulang na gustong ipahamak ang kanyang sariling anak. Huwag matigas ang ulo. Kaya po tayong lahat, anak ng Diyos. Lahat tayo'y anak ng Diyos. May gumagabay sa ating Amang nasa langit, ang ating Panginoon. Sumusunod po ba tayo? O matigas ang ulo natin? Oo, nagdidibusyon tayo ngayong araw ng Biyernes. Pagkatapos ng Biyernes, bukas makalawa, anong ginagawa natin? Katigasan ba ng ulo natin o ang ating kababaang loob sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at plano para sa atin? Ito po ang hamon para sa atin ngayon. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, suriin po natin sa pagtatapos ng araw na ito, naging matigas ba ang ulo ko? Ako ba'y sumunod sa kalooban at plano ng Diyos para sa akin? Ano bang kabutihang ang ginawa ko sa araw na ito? At kung mayroon man po tayong nagawa ng katigasan ng ulo, ito ay isang paalala sa atin muli. Nandyan na gumagabay ang Diyos para sa atin. May bukas pa. Sana sa mga susunod na mga araw na bigay ng Diyos sa atin, huwag tayong maging matigas ang ulo natin. Huwag nating sirain ang plano ng Diyos para sa atin. Ito po ang ating dasal sa ating pagdiriwang ngayon. Sana po sa ating pagtitipon ngayon, lubos na nauunawaan ko ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos na bigay sa akin. Hindi ako ito ipapahamak.
ikabubuti ko ito at susundin ko ito sa aking buhay. Ito po ang ating panalangin at mangyari nawa ito sa buhay natin. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa ating paglalakbay, tunay tayong maging mga kasangkapan ng Diyos. Tayo ay mga tunay na mga saksi ng kabutihan ng Diyos sa pagsunod na hindi matigas ang ating mga ulo. Muli, mga minamahal na kapatid, huwag matigas ang ulo natin. Amen.